So yun pong ating message, I think mga 8 na. Overcomers in Christ ang message ni Lord. Sino po dito ang nakikita nyo na ang epekto ng power ng Word of God sa atin? Magsabing Amen. Nagiging overcomer na tayo, no? As we exercise the 5 sources of power. Kailangan, everyday, ginagawa po natin yung 5 sources of power, ina-apply natin. Kahit mga 10 to 15 minutes lang. Amen? Kasi gusto natin that every day is a victorious day for the Lord. Ngayon po, kailangan po, i-recite natin parati, i-declare natin parati yung identity natin na tayo ay overcomers kay Christ. Na sinabi yan ng 1 John chapter 5, verses 4 and 5. But before we read 1 John chapter 5, verses 4 and 5 again, at the beginning, gusto ko pong ipakita sa inyo yung video ng sign ng overcomer. Alam nyo kasi, bago yung video, noon pong nag-preach ako nung Sunday sa Manila, satellite natin, meron pong isang teacher doon na magaling sa sign language. Diba? Sabi ko sa inyo, yung letter O, ilagay sa ulo. Tapos, ilagay sa puso. Diba? Pagkatapos po na service, sinabihan niya ako. Sabi niya, Pastor, true text lang. Kinasabi niya. Ano? Yung letter O sa ulo, sa sign language, ang meaning po nun, bobo. Ganun ba? Sorry, di ko alam eh. All I know is that yung letter O lang para yun ang maging mindset natin, kako. And then, pero pagka nilagay mo naman, Pastor, yung letter O sa heart, ang ibig sabihin nun, sabi niya, strong. Okay. Pero ngayon, ni-research ko na kung ano talaga yung sign language ng overcomer. Pakita mo nga. Ito Ito po yung sign language ng overcomer. How to sign overcome. Ayun. O, lahat po tayo. Lahat po tayo. Pakitingnan yung katabi niyo kung ginagawa niya. Yan po yung sign ng overcome. Okay? Masabihin po natin lahat. I am an overcomer in Christ. Sabihin natin lahat, I have an overcomer mindset. Ayun. Thank you. Yan, sigurado na yan. Wala na magko-complain sa akin. Amen? Di, maganda rin po kasi na sabi ng neuroscience, hindi lang iniisip mo, na-strengthen pagka sinasabi mo, tapos meron ka pang action. Lalong na-strengthen ang isang bagay sa ating neural pathway. Kasi ang neural pathway, yun ang ibig sabihin. Yung pathway, ibig sabihin yung gas-gas, kung saan parating dumadaan, di ba? Pathway, doon ka dumadaan. Yung brain natin, ganun din yung utak natin. May pathway yung utak natin. So kung parati mong dinadaanan, yun yung lumalabas sa utak. So pagka parati mo sinasabi yung overcome, magmamanifest yun. Parating lumalabas sa utak mo, hinahanap ng utak mo yung mag-overcome ka. Ano sabi ng 1 John chapter 5 verses 4 to 5? Ito yung ating identity kay Christ. Everybody read. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world. Even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. So our identity as born of God, as God's children, we overcome the world. We are overcomers. Our identity as people who have faith in God, who believe in the Son of God, we are overcomers. Sabihin natin minsan pa, yung may wrong sign, I'm an overcomer in Christ. Amen? Okay. Yung message po natin ngayon ay i-overcome po natin yung stress. Sino po dito ang na-stress na po ngayon? So every now and then, na-stress tayo. I don't know if you are tracking your daily life, but is it possible that every day we get stressed? Yeah, di ba? We don't have control of things in our life, of our situations, the things that we're going to face, the people we're going to encounter. Minsan talaga o kadalasan ay yung mga sitwasyon na yan at mga tao nagbibigay ng stress sa atin. Totoo ba? So there is no stress-free life. There is no such thing kahit ikaw ay naging born-again Christian na.
nilinaw ng Panginoong Hesus na kapag ikaw ay na-born again, magkakaroon ka pa rin ng mga troubles, mga kaestresan sa buhay. John chapter 16, verse 33, ito yung salita ng Panginoong Hesus. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. I have told you this so that through me, you may have peace in the world. You'll have trouble, but be courageous. I've overcome the world. So sabi ng Panginoon, I've overcome the world. Ang Panginoong Hesus ay nabuhay ng maraming kaestresan. Actually, very stressful yung maging savior of the world. Very stressful yung pupunta sa krus, mapapako sa krus. Kaya nga pinag-pray pa niya, Lord, pwede bang itong lumagpas? Itong saro ng paghihirap na to, lumagpas sa akin? Kasi nga, sobrang stressful yun. Pero sabi ng Panginoong Hesus, kahit stressful yung buhay, na-overcome ko yung world. Kaya kung kayo, na follower ko, ma-overcome nyo rin ang kaistresan ng mundang ito. Parati tayong bibigyan ni Lord ng peace. Amen? Sabi ng Panginoon, in this world, in the world, you'll have trouble. You'll have trouble. No? So parati po tayong magkakaroon ng trouble in this world. Please po, iwasan lang po natin yung tayo yung troublemaker, okay? Tayo, magkakaroon tayo ng trouble, pero yung tayong troublemaker, yan po yung iwasan natin sa biyaya ng Panginoon. I'd like to read this from Amplified Bible. Ang sabi ng Amplified Bible, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. In the world you will have tribulation and what? Distress. Yan. Papaliwanag ko sa inyo na ang distress ay ang negative stress. Ang stress po pala ay merong positive at saka negative. No? Yung distress, yun yung negative stress. In the world, you will have tribulation and distress, negative stress and suffering, but be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished. My victory abiding. So, very clear from the mouth of our Lord Jesus Christ, kahit tayo sumusunod sa Panginoong Hesus, magkakaroon pa rin tayo ng trouble. God will not spare us from troubles in life. He did not promise that. What He promises that He will be with us in troubles and He will help us overcome troubles. Let us define stress. A physical, chemical, or emotional factor that causes bodily or mental tension and maybe a factor in disease causation. So, ang ibig po sabihin dito, yun pong bodily or mental tension. Di niya masyadong in-emphasize. Meron din pong tinatawag na emotional tension. Kasi sa dictionary po ito. So, anumang tension, yung pong mga tinatawag na paglalaban o hindi ka komportable, may tensyon, nagbibigay po yun ng stress. At pagkatapos yung stress na yon ay pwedeng factor na magkaroon ng tinatawag na disease. Magkakasakit po tayo. Totoo naman, ang mga doktora nagsasabi na all all sicknesses are caused by stress. Kasi nga, kahit nga yung cancer, sinasabi, pagkaparati daw nabubuhay ka sa stress life, magkaka-cancer ka. Yung mga cells mo, magmumultiply yung mga cancer cells na mabilis kapag ka ikaw ay na-stress. Kasi kapag na-stress ka, nagiging acidic yung katawan. Tapos yung acidity, yun nagbibigay ng sakit sa mga good cells. While yung tinatawag na antioxidant, no? Yung mga antioxidant naman sila yung mga nagpapaganda sa mga cells natin. Okay, before I go to the bad stress or sa distress, let me emphasize this kasi maraming hindi nakakaalam nito, na merong good stress. It is called eustress. According to the psychology, eustress. Everybody say eustress.
The biology of eustress, not all stress is harmful. While prolonged distress exhausts you, short-term eustress, which is called positive stress, is highly beneficial. So meron po palang stress, yung positive stress na tinatag na eustress, highly beneficial. Ibig sabihin, meron pong magandang dinudulot yon sa atin. Lahat to ng naintindihan ng eustress, magsabing amen. 3 benefits. Number 1, benefit ng eustress, ito ay tinatawag na natural energizer. Yung eustress, yung mga stress hormones natin na adrenaline at cortisol na nagra-rise up, lumalabas po sa amygdala, part of the brain called amygdala, ay makakatulong na ma-energize ka, ma-motivate ka na mag-rise up. So, napakalaki ng kinalaman nito kung ano po yung tinatag na perspective mo o mindset mo. Like for example, you are given a difficult task. Mahirap na trabaho. Yung mga bata, minsan yung paghugas ng plato, mahirap. Yung mga, sa work naman natin, bibigyan tayo ng mahirap na trabaho ni boss. No? Minsan, yung hindi pa natin nagawa, ibibigay sa atin. So, titingnan mo ba yon na positive o negative? So, kapag sinabi mo na ikaw ay nakaka-stress. Nako, yung negative stress ang cortisol lalabas sa amygdala mo, pangit ang magiging epekto sa'yo. Pero kung ang lalabas, kahit cortisol, merong adrenaline at positive, yung binigay na trabaho sa'yo, binigyan ka ng trabaho na maghugas ng plato ng nanay mo, pero positive ka, uy, kailangan akong tumulong, kailangan matutunan ko yung paghugas ng plato, no, makaka-develop ito ng aking mga skill. Positive. Natural energizer. Lahat ng naintindihan na sinasabi ko, magsabing amen. So, depende talaga kung gaano kaganda ka mag-isip. Gaano ka kaayos mag-isip. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, no offense, ayusin mo ang pag-iisip mo. Mag-isip ka ng maayos. Amen? Responsibility mo yan sa sarili mo. Kasi pagka hindi ka nag-isip maayos, imbis na na-energize ka, napapahamak ka, harmful. Imbis na beneficial lang effect, harmful lang effect sa'yo pagka hindi ka maayos mag-isip. Amen? Sino po mag-aayos ng pag-iisip? Magsabing amen. Sabihin natin lahat, aayusin ko, pastor. Pangalawa, ang benefit po nito, yung tinatawag na brain boost. Everybody say brain boost. Ano ba yung boost? Baka isipin nyo to. Ito yung sinasakyan. Boost, yung, ano ba yun? Nagtutulak. Di ba? Nagbo-boost, nagtutulak. So, yung brain mo, ibuboost niya, itutulak niya na maging focus, masa-sharpen yung memory mo, ma-optimize yung ability mo to learn. No? So, kailangan din ng stress. Natawa ako. Pakikinggan naman ito ni na Sister Joey at saka ni brother din. Kasi parati ko po silang kasama at tinitrain ko sa Manila Ministry. Yung anak nila, si Isaiah, sabi niya, Mami, sabi niya, can I just do makeup? Gusto niya, pa-Englishero ang mga yun eh. Magme-makeup na lang daw, wag na daw siya papasok sa school. Kasi alam nyo ba yung pag-i-school, di ba sa umpisa nakaka-stress? Maraming mga bata ayaw pumasok sa school. Nakaka-stress sa kanila yung mag-aral. Yung bagong environment, yung mga tao. Nakaka-stress sa mga bata yun eh. Tapos yung pagsusulat, yung hindi marunong, na-stress. Pero meron na mga bata, may pamangkin, may apo ko, yung si Ava, yung apo ko si Ava, mag-aaral na siya, 3 years old pa lang. Very excited. Excited ng mag-aaral. Pumasok sa school. So, tingnan ninyo yung mga attitude ng mga bata. Bata pa lang, merong excited mag-aral, merong hindi. Ganon.
So, ganun din kahit sa mga matatanda. Pagka maayos kang mag-isip, kahit mahirap, positive. Pero pagka hindi maayos, negative, harmful yung effect. Di ba? Pagka sa bata, pwede pa nating i-excuse yun. Di ba? Kasi bata pa lang sila eh. Bata pa lang, di pa gaano develop yung brain nila maano mag-isip. Pero pagka matanda na, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, ayusin natin, matanda na tayo eh, di ba? Matanda na tayo, di ba? Sino po dito yung aayos-ayusin, magsabing, God's grace, Pastor, God's grace. Amen? God's grace. Pangatlo, use stress Ang benefit nito, yung ma-enhance yung resilience mo. Ano yung resilience? Yung ability to bounce back. Yung hindi ka kagad sumusuko. Yun ang ibig sabihin ng resilience. Nagiging matibay ka, nagiging pasensyoso ka. Ayun! Alam nyo ba na kailangan ang stress para ma-develop ang patience? Sasabihin mo sa asawa mo, katabo, see dear, kaya kita ini-stress para ma-develop ka. Sabihin mo sa katabo, wag naman ganyan, di ba? Hindi, pero kapag ka-positive ka, siyempre, di ba, honestly, nagkaka-stressan sa bahay, di ba? Nagkaka-stressan kung minsan na-stress ka sa sinabi. Minsan, na-stress ka rin sa hindi niya sinabi. Hinihintay mo siya sabihin, hindi niya sinasabi. Na-stress ka rin. Na-stress ka sa ginawa niya. Minsan, na-stress ka rin sa hindi niya ginawa. Kaya depende talaga sa maayos na pag-iisip. Amen? Lahat po tayo dito na may Kristo, magsabing amen. Ipadaan ko lang 2 Timothy 1:7. The Lord has given us a sound mind. Maayos na pag-iisip. Pakilagay mo nga kapatid. 2 Timothy 1:7, sabi doon, isang translation, yung may sound mind. New King James Version. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and sabihin natin lahat, I have a sound mind from the Lord. So from the Lord, binigyan tayo ng power, love, at saka sound mind. Ang ibig sabihin ng sound mind, maayos na pag-iisip. Di ba? Kasi yung iba, pagka walang God, hindi maayos mag-isip. Pero tayong mga Christian, pinagpala tayo, binigyan tayo ng maayos na pag-iisip at tinutulungan tayo ni Lord na parating maayos na mag-isip. Kaya, yung karamihan ng stress, mako-convert ngayon na eustress. Lahat na nakikinig, magsabing amen. So kapag maayos ka mag-isip, kahit nakaka-stress ngayon, nag-iba yung pananaw mo, imbes na naha-harm ka, ngayon, nagbe-benefit ka na. Kaya sabi mo sa asawa mo, dear, bring it on. Sige pa, dear. Hindi, ano lang yun, of course, metaphor. I mean, figure of speech. But, you know what? Napakaganda ng merong sound mind. Yung maraming mga ka-stressan, as you analyze things, hindi ka nadidistress. Nayo-stress ka. Okay, by the way, the negative stress is called distress. Distress ang tawag doon. And yun yung bad stress. Bad stress. So, ano ba yung ginagawa ng bad stress sa atin? So, sabi ng Word of God, nawawala yung kapayapaan. So, napifeel mo lang na-stress ka kapag wala ka ng nawawalan yung kapayapaan mo. Magulo kang mag-isip. Nabibigatan yung ulo mo. Na sumasakit yung ulo mo. Tapos, nagagalit ka. Tapos, yung affected yung sleep mo, pati na yung health mo. Ngayon po, mga kapatid, ako po, syempre, ang isi-share ko sa inyo kung paano ako nag-overcome sa stress. Marami pong ka-stressan sa buhay. Kahit ang pastor, marami pong ka-stressan ang mga pastor. But ako, I know who I am. I am an overcomer in Christ and I have an overcomer mindset. So paano ko po inaano? Ang sinishare ko lang yung aking ginagawa para ma-overcome ang aking mga ka-stressan. Una, identify and define the stress and its causes. Kailangan maliwanag sa'yo. Ano yung nakaka-stress? Kasi yung iba, pagka tinanong mo, kumusta ka? Eto, nakaka-stress. Bakit? Hindi nila masyadong masabi bakit sila na-stress. So dapat
Para po yung stress, ma-deal ninyo, ma-overcome ninyo, dapat alam mo ano yun. Bigyan mo ng pangalan. Ano yung kinai-stressan mo? At pagkatapos, ano yung dahilan? So, sabi po ng mga psychologists, lima yung mga cause ng stress, no? Una sa lahat, financial difficulties. Especially in the Philippines. Financial difficulties. Pagka nagkaroon ka ng financial difficulties, yan, may stress ka na. May stress ka na. So, depende sa pananaw mo kung eustress o distress. Pagka nagtitiwala ka kay Lord, eustress, no? Maraming mga Pilipino ang talagang number one na kinai-stressan, pera. Kaya nakita niyo yung mga bata pa lang alam na nila. Yung mga bumati sa mga Lord, bigyan niyo ng maraming pera. Yung tatay ko, hindi po ako nagja-judge, parang lang to eh. parang deduction ko lang. Siguro na-stress yung nanay nila. Na-stress yung nanay nila sa pera. Ngayon, nakikita na yung mga bata na kapag ka maraming pera, hindi may stress yung nanay nila. At hindi rin sila may stress. Of course, money is not the answer to our many problems. But anyway, financial difficulty is a reality. Sino pong hindi may stress kapag ka dumating na si Judith at saka si Juna? Pagka dumating na, kumakatak na yung dalawa na yun, may stress ka na, di ba? Juna yung kuryente, no? Judith, Bisaya. Relationship. Sino hindi may stress pagka nag-away kayong mga mag-asawa, nag-away kayong magkapatid, nag-away kayo ng anak mo, di ba? Relationship issues. Pagka meron kang hindi na pagkasunduan ng best friend mo, care group mo, relationship issues. Yan, kina-stressan po talaga yan. Sino po dito na-stress sa relationship, sa finances? Magsabing amen. Amen, di ba? So, sino po dito, ito, work or school overload and work pressures. Di ba? Yung iba, kaya resign sa trabaho eh. Dahil nga sa dami ng pressure at overload. Yung iba naman, yung mga estudyante, bumabagsak, nag-change ng course. Ang daming trabaho dito, ang daming ginagawa dito sa course ko. Palitan ko nga. Di ba? Another big stress, no? Yung tinatawag na major life transitions. Yung grade 6 ka, high school ka, magta-transition ka ng college. Ano yan? Tapos, graduate ka ng college, magtatrabaho ka na. Mga mga major life transitions. Lalong-lalo na yung single ka, tapos mag-aasawa ka. Malaking ka-stressan yun. Una, dahil nga yung tinatawag na honeymoon period, masaya. Nako, after 1 year, lilitaw na yung mga halimaw. Yung mga halimaw sa loob, lumalabas na yung totoo, di ba? Kaya kailangan, wag mong ipag-pray. Sana dear, manatili kang ganyan ka na lang. Hindi, dapat nagbabago. Amen? So, ang dami. Dati nga noon, yung major life transitions, pagka midlife, yung tinatawag na midlife crisis. Ngayon din nagdagan pa, quarter life crisis. Mga 25 years old daw, may quarter life crisis na ngayon. Sabi ko sa mga disciple kong mga professionals, sabi ko, ba't kami hindi namin alam yung quarter life? Pastor, bago to. Baka pagdating ng panahon, meron pang 1/8 life crisis. But anyway, according to psychologists, chronic illness or personal health concerns, nagbibigay din ng matinding stress. Siyempre, pagka nagkasakit ka, no? Ako po, praise God. Glory to God. Kasi ako, maaga ako na born again. Hindi po ako, nag-start ako magbisyo nung 15 ako, 16. Pero natapos kaagad yun nung na-born again ako ng 16. No, hindi na ako natuloy sa sigarilyo, sa pag-iinom, hindi na. Pero I already started. Kaya, praise God, dahil maaga ako na-born again, yung health ko, medyo ayos, di ba? Kasi hindi ako nababad sa bisyo. Tapos diretso pa akong sa Christian life ko na naglilingkod kay Lord. I've been so healthy. Hindi ko masyado naiintindihan yung sakit-sakit until I reached 59. Manwala na po kayo, 59 na po ako ngayon. Kala nyo, 29 lang ako.
Hindi, 59 na ako. Alam niyo, pag reach ko ng 59, biglang nagbago yung mga pakiramdam ko. So, yun na. Nagpapatest na ako ng mga ng aking blood chem, di ba? Nagtaasan na yung cholesterol, triglyceride, nagtaasan na yung BP. So, kagad. Ngayon, yan, 3 gamot na yung iniinom ko na sabay-sabay. So, health concern. Siyempre, iniisip-isip ko. Pero you know what? Ito pong 1, 2, 3, 4, 5 na yan, talagang concern naging naranasan ko. Sino po dito yung 5 to nararanasan nyo? Yung iba, wala kayo nararanasan. Galing naman. Galing nyo naman. Amen? Praise God. Glory to God. Amen? Oo. Pero, siguro, meron pang mga cause ng stress dyan na hindi nakalista dyan. Kasi nung tumingin ako sa Google, meron pang 7 causes of stress, meron pang 10 causes, meron pang 15. Pero siyempre, sinabi ko na lang sa inyo itong mga nararanasan ko. Stress is real, sabi nga. Sabi natin lahat, stress is real. So, kahit real yan, kailangan, ang pinakamatalinong gawin natin, yung i-overcome natin. I-overcome natin. So, hindi mo dapat ipagwalang bahala. Ako po, dahil real sa akin ng kay-stressan, binigyan ako ng revelation ni Lord sa Matthew 11:28-30. Yan ang katapat ng stress sa akin. Siguro sa inyo ay meron nang nireveal ang Panginoon sa inyo. Praise God sa mga revelation nyo na nauna. But for me, ito revelation ng Lord. Idagdag nyo na lang siguro ito sa revelation ninyo to overcome stress. Pero yung wala pang revelation, how to overcome stress, Matthew 11:28-30 is so powerful. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Come to me, all you who are weary and loaded down with burdens, and I will give you rest. Sige, tuloy natin. Place my yoke on you and learn from me because I am gentle and humble, and you will find rest for your souls because my yoke is pleasant and my burden is light. Noon pa, even before I became a pastor at the age of 21, binireveal na ng Lord ito. At ito na yung ginagawa ko. Why? I overcome stress. Kaya nga, hanggang ngayon, 35 years, magte-35 years na po akong pastor. Amen? Ay, ang daming dumaan. Muntik na nga ako mag-resign 5 times dahil sa sobrang stress. Pero, praise God, meron po kasing kay-stressan na matinding-matindi. Pero praise God, na overcome ko po. At ito po yung ginagamit kong verse, ina-apply ko na verse every time I feel stressed. So una, 3 bagay dyan. Number 1, worship. Everybody say worship. Sabi ni Lord, come to me. So go to Jesus. So pagka may stress ka, imbis na ikaw ay magko-complain, magtatalak ng magtatalak, rant ng rant, vent ng vent, mag-worship. Amen? I-worship mo si Jesus. Because He is our rest and peace. He's our rest and peace. Hindi pa tayo rest in peace. Rest and peace. Hindi RIP, RAP. Amen? Lahat ng gusto ng RAP, magsabing amen. Yan. Pagka hindi ka natuto talaga, ma-RIP ka talaga, di ba? RIP ka talaga dyan. So, kailangan matuto ka, mag-overcome para RAP ka lang. So, sabi na salita ng Panginoon, come to me. So, when you go to Jesus, what will you do? Dito po malalaman yun talagang pag-apply ng word at personal relationship with Jesus. Ako po, lalapit ako kay Jesus. Magwo-worship ako. Magwo-worship ako. And Jesus is our rest and peace. Amen? So sabi ng John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So imbis na matakot ka, pagkatakot ka, ikaw ay parating nagrarant, magsabi-sabi, talak ng talak. Lalo na yung mga babae, alam mo na na-stress sila financially, talak ng talak. Matatakot mo kanyang, ala. No rin pera, no rin yan, no rin sweldo mo. Imbis na rant, worship. Amen?
Sabi ng mga psychologists ngayon po kasi, dati kasi puro psychologist, ngayon po nauso na yung mga neuroscientists eh. Yung neuroscience na nag-aaral sa brain. And they found out, yung mga nasa neuroscience, no? Kaya si Renzel, si Renzel nakita ko kanina, wala si Renzel? Ay, ayun. Kailangan mag-aaral ka ng neuroscience, Renzel, ha? Yung neuroscience, studying the brain and the cardiovascular. Dati kasi sasabihin ng mag-vent ka. Vent is good. Kaya yung mga tao, vent ng vent. Yung vent, V-E-N-T, yung nagre-release. Na yung venting, minsan napupunta na sa ranting. Magsabi-sabi nila. Sabi nila, kung mag-vent ka, vent to a right person. Do not just vent for the sake of venting. Magiging neural pathway mo yan. Parati ka na lang nag-vent indiscriminately. So sabi ng neuroscience, venting sometimes, many times now, is not proper. So you learn how to calm yourself. And the best way to calm yourself is, for me, worship. Everybody say, worship Jesus. I think Isaiah chapter 9 verse 6, our God is called the Prince of Peace. Unto us a child is given. Sabi ng Isaiah, di ba? Unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Everybody say, Prince of Peace. So, worship the Prince of Peace. Worship the Prince of Peace. Worship Jesus, the Prince of Peace. And in worshiping Jesus, the Prince of Peace, that's the blessing na marireceive mo. Sino po dito ang nakilala na si Jesus as Prince of Peace? Magsabing amen. So you have to have a knowledge, understanding of revelation who Jesus is. He is not only your God, Lord, and Savior, healer, but He is your Prince of Peace. He is your Prince of Peace. Lahat ng may revelation na siya ang Prince of Peace mo, magsabing amen. Amen. Ito yung pinaka-importanting revelation ngayon sa buhay natin sa panahong ito, na siya ang prinsipe ng kapayapaan natin. Alam nyo bakit nagkakaroon ng pangalan ng Diyos, ang Panginoong Hesus? Kasi yun ang nagiging karanasan ng mga tao. At naisusulat, Yahweh Yireh, Yahweh Rapha, the provider, the healer, and all of us must have a personal encounter of Jesus as the Prince of Peace. Amen? Sabi na 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, now may the Lord of peace Himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you. At all times, pwede pala tayo maging peaceful. Amen? Kahit na ang ating sitwasyon ay magulo, kahit na yung mga tao offensive, sinasaktan tayo, pwede pala tayong maging mapayapa. Because the Lord of peace, the Prince of Peace, can give us peace at any time and at all times. Kaya ang gagawin mo para bigyan kanya kagad, as you experience the stress, financial, whatever it is, health concern, worship ka kagad. Jesus, I worship you, my Prince of Peace. Amen? Worship ka kagad. Huwag magrarant. Huwag magiging irritable. Worship. Amen. Yung iba nga, pagka na-stress, pupunta sa mall, magsha-shopping. Sana all. Ang tawag doon, stress shopping. Diba? Yung iba naman, pupunta sa restaurant. Ang tawag doon, stress eating. Diba? So, iwasan niyo po ito. Pagka na-stress kayo, sabihin mo sa walang stress eating. Nako, pagka nag-stress shopping ka, yung credit card mo, kawawa. Swipe na swipe. Di kasi somehow, people, especially women, sa totoo lang daw, pinag-aralan ito ng mga psychologists, yung marami mga babae na nasa mall, kaya daw nag-shopping dahil na-stress. Pagkatapos, ang may stress yung asawa nila. Akakaswipe. Ginagantihan nila sa swipe yung asawa nila. In-stress mo ako, so swipe ako. Okay, good. That's a good joke. Kaya nga pala yung mga asawa daw, minsan hindi swipe. Okay. So, mga kapatid, the moment you experience the stress
the soonest possible time, you may take a time out. Time out. Time out. Sabi mo sa sarili mo, time out. Mag-worship muna ako kay Lord doon sa kwarto. Or you may walk. Yan. Yung mga neuroscientists, psychologists, sasabihin nila, pagka na-stress ka, lumakad ka daw. Walking relieves stress. Pero para sa akin, para maging powerful, hindi lang siya natural, maging supernatural, while walking, worship. Kaya ang tawag natin doon, worship walk. Sabihin mo sa mo, worship walk. Yan, habang naglalakad ka, di ba? Kasi nga, yung mga ano daw, when you start to walk and move, yung nare-relieve yung tension mo, no? Depende lang kung saan ka lalakad, ha? Kaya nga alam nyo yung mga opisina, they provide parang a little park where the employees can walk around when they are stressed out. Doon naman sa Japan, alam nyo nung ginagawa nila? Ay nako, yung mga opisina sa Japan, merong isang kwarto. Meron nakalagay doon na parang manikin na rubber. Tapos, yung manikin na rubber na yon, sinusuntok nila. They are encouraging the employees to release their anger, whatever, stress doon sa sa rubber mannequin. Tapos meron pang bat yung iba. Nakalagay yung bat doon sa room. Pinapalo-palo yung Tapos sa mga train station ng Japan, merong mga maliliit na kwarto, yung mga na-stress sa daan. Kasi nga, baka maiwasan yung tatalon sa tren eh. So, imbis na tumalon sa tren, pumasok na lang doon event yung anger. Dito meron tayo sa Tarlac, di ba? Sino yung nakapunta doon sa Takshapo? Meron ba dito? Oh, hindi. Pangalan ng restaurant, Takshapo. Doon sa Tarlac. Oh, napunta na kami doon pero hindi ko nasubukan na magtapon ng ng plato. Bibilin mo yung plato, 100 yata, Tapos, itatapon mo. Di ba yun ang ginagawa? Yun ba yung ginagawa mo sa bahay? Para hindi mo daw gawin sa bahay. But anyway, now it's been found out na those are not healthy expression to release anger, to vent anger. Hindi raw healthy, sabi ng mga neuroscientists. Kasi yun na yung hahanapin mong way. Yun na yung way mo para mag-vent. Di kung wala ka hindi ka makamunta sa tech shop, di lahat ng plato nyo, pinagbabasag mo, korel pa naman. Di ba? O kaya minsan, isang araw, dahil wala kayong yung boss mo, pinalo mo ng bat. So it's not really healthy. Kayo, mga kapatid ko, ang pinakamaganda sa atin, worship. Worship walk. Okay? Abang naglalakad ka, worship mo si Jesus. Amen? Papayapa yung puso mo, marirest yung isip mo. Okay? And then also, yung tinatag na breathing protocols o breathing technique. Yung paghinga. Pakipakita mo nga kapatid yung instruction ng neuroscientist yan. Inhale through nose. 2 inhale. So, paano yun? Inhale through nose again. Try mo nga. Tapos, pipigilan mo ng konti, tapos exhale. Dahan-dahan. So, yun, nakaka-regulate ng isip, ng amygdala, tapos, yung mga cortisol, and then ng ating cardiovascular. Yung ating, ano ba yan? Basta cardiovascular. Ano ba sa Tagalog ang cardiovascular? Ito pong buong nervous system natin. Yung buong nervous system natin na nagdadala sa ating nararamdaman. Isa nanginginig pa tayo. Pagka nag-breathe ka, makakalmante ka. But while doing it, nagwo-worship ka rin kay Lord. Amen? Lahat ng mag-overcome sa stress, magsabing, Amen. I am an overcomer. Sabihin natin, I am an overcomer. Letter B, no, what yoke or specific word of instruction do you need to obey? Kasi worship and instruction. Doon kasi sa Matthew 11:28-30, ganito sabi, pakilakita nga ang 29. Come to me, all you are weary and loaded down with burdens, and will give you rest. Sa 29, ganito nakasulat, place my yoke on you. Ano yung ilalagay mo sa'yo? Yoke. Everybody say yoke. Ano yung yoke na yon? So, yung yoke sa Tagalog ay yung sudsud. Pamatok na nilalagay doon sa mga kalabaw pagka nag-aararo.
sa mga baka. Yung nakalagay dito, for what? Para sa direction. Kasi may tali yun. Pagka dito yung pinul, liliko ng right. Tapos kung dito yung pull left. So yung yoke na yon ay para sa pagdadala nung load at saka ng for direction. Direction kasi sabi to, learn from me, learn from me. Yoke, learn from me. So, ano yung dapat mong matutunan kay Lord? Yung kanyang salita. Yung kanyang instruction, yung kanyang salita. Yun ang ilagay mo sa iyong pamatok. Yun ang sundin mo. So kapag sinunod mo ang sinasabi ng Panginoong Yesus, powerful yun. Marirest ka. Magkakaroon ka ng peace. For example, nagkaroon kayo ng problemang mag-asawa o kaya ng kapatid mo o kaya magulang mo, nasaktan ka, stress na stress ka. Ang sabi ni Lord sa'yo, Colossians 3:23, magpatawad ka. Amen? Hindi yung gaganti ka. Hindi yung maninigaw ka sa Kanya. Pag kunwari, kinakausap ka niya, nasasaktan ka, sasabihin mo sa iyong sarili na, I forgive this man, I forgive my wife, I forgive my son. Amen? Lahat to na natututo, magsabing amen. Lahat to ng cause ng inyong stress, kung ano man ang kinestressan nyo, then as you worship God, God is going to reveal to you His yoke, His word, His instruction. Ano yung gagawin mo? Ano yung gagawin mo para hindi ka na may stress? So kailangan handa ka lang magtiwala. Magtiwala ka sa Panginoon. Sabi ng Psalm 119 verse 143, trouble and distress have come upon me, but your commands give me delight. So kahit, sabi ng psalmist ni David, kahit may trouble, kahit may distress, yung command ng Panginoon ang aking delight. Ibig sabihin, yung command ng Lord ang mag-a-address doon sa trouble and distress niya, yun ang mag-aayos sa kanyang nararamdaman, sa kanyang nararanasan. And then, as you receive instruction kay Lord, pangatlo, you begin to thank the Lord for His promises. Meron bang pangako ang Panginoon sa kaistresan mo? Sabihin mo sa kanila mo, may pangako ba si Lord sa kaistresan mo? Siyempre, ang unang pangako na niya, bibigyan kanya ng rest eh. Bibigyan kanya ng peace. Pero kung ano man ang, kunwari, pera, financial difficulty, sinabi na ng Lord, magpo-provide siya sa'yo. Philippians 4:19, amen? You begin to declare the promise of God. Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ganun po ako. Kaya hindi po ako, na-overcome ko po yung stress. I begin to declare the promises of God. Claim and declare. Claim, Lord, I claim, I declare, I claim, I declare your promise. You're going to provide for me. Lahat na natututo, magsabing amen. So mga kapatid ko po, lahat tayo overcomers kay Christ. Amen.